Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Lumabas na ang posibleng bagyo na patuloy nating binabantayan na manggagaling sa may silangan at may pagbabago na naman sa direksyon nito at saan ito posibleng maglandfall. Yan ang aalamin natin. Para naman lagi kang handa sa lagay ng panahon, pindutin mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, easterlies pa rin ang dominanting weather system na umiiral at nakakaapekto sa buong bansa. Kapag may easterlies, ang hangin ay nagmumula sa silangan at nagdadala ng maraming halumigmig mula sa karagatan. Dahil dito, mas nagiging madalas ang pagbuo ng makakapal na ulap at ang pabago-bagong mga pag-ulan at thunderstorms sa maraming lugar. Hindi pantay-pantay ang epekto nito. May mga lugar na mas aktibo ang ulan habang ang iba naman ay paminsan-minsan lamang. Pero kapag tinamaan ng isang lugar, asahan na maaring maging mabilis at malakas ang buhos ng ulan sa maikling panahon. Sa on-the-ground forecast condition, pinakaaktibo ang mga pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Sorsogon, Masbate at Palawan. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Hindi ito tuloy-tuloy na ulan, maaaring bumuhos sa umaga, posibleng tumila pero muling babagsak sa hapon o gabi na sinasama ng pagkulog at pagkidlat. Pero kadalasan hindi sabay-sabay ang pag-ulan sa magkakalapit na lugar. Mag-ingat dahil ang mga pag-ulan dito ay maaaring moderate hanggang minsan ay heavy, kaya may banta ito ng flash floods o bigla ang pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na bulubundukin o may matatarik na bahagi. Sa Mindanao, asahan ang mas makakapal na ulap at mas madalas na thunderstorms, lalo na kapag umiinit ang panahon sa maghapon. Sa ganitong sitwasyon, mabilis mabuo ang ulan at maaari itong bumuhos ng malakas sa maikling oras. Kaya posible ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga daluyan. Sa Eastern Visayas at Central Visayas, kapareho rin ang pattern, pabalik-balik na pag-ulan at thunderstorms na maaring lumakas sa ilang oras. Sa Negros Island Region, maging alerto sa pabago-bagong panahon lalo na kung may mga thunderstorm cells na nagmumula sa karagatan at tatawid papasok ng kalupaan. Samantala sa Sorsogon at Masbate, mas direktang naabot ng moisture mula sa silangan, kaya mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorms kumpara sa ibang lugar. Sa Palawan, seryosohin ang banta ng malalakas na pag-ulan at thunderstorms dahil sa localized convection. Kaya hindi rin malayong makaranas ng biglaang buhos ng ulan sa ilang bahagi. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot pa rin ng easterlies. Hindi ibig sabihin na mahina lang ang ulan, hindi lamang ito sabay-sabay nangyayari. Maaring isa-isang lugar ay maaraw habang sa kalapit na lugar ay may nabubuo na makakapal na ulap at bigla ang bubuhos ang ulan. Sa Metro Manila, karaniwan ang ganitong senaryo, mainit sa tanghali, tapos may posibilidad ng bigla ang pagulan sa hapon o gabi, kaya ganito rin ang inaasang pattern sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Tandaan, mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung may umiiral na severe thunderstorms sa paligid. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon mararanasan ang light to moderate na hangin mula east to northeast at ang coastal water dito ay may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 meters. Dahil dito pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kung maglalayag sa mas malalawak na bahagi ng karagatan. Samantala para sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan ang light to moderate na hangin mula east to northeast na may taas ng alon na abot hanggang 0.6 up to 1.9 meters. Tandaan mga kababayan, kapag may umiiral na localized thunderstorm o biglang pagbabago sa lakas ng hangin at alon, pwedeng biglang lumala ang kondisyon. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may maliliit na bangka, makakabuting bantayan ng forecast at aktwal na sitwasyon sa inyong paligid bago pumalaot. Narito naman ang extremes of temperature at relative humidity para sa nakalipas na 24 oras. Ang minimum temperature ay 25.5 Celsius na naitala bandang alas 5 ng umaga, kung saan medyo presko pa ang pakiramdam sa madaling araw. Samantala ang maximum temperature ay umabot naman sa 35.3 Celsius bandang 3 o'clock ng hapon. Ibig sabihin mabilis uminit ang kapaligiran pagsapit ng tanghali, kaya mas nagkakaroon ng sapat na init o energy sa atmosphere na pwedeng makatulong sa pagbuo ng mga ulap at thunderstorm sa buong maghapon.
Pagdating naman sa humidity, ang maximum relative humidity ay 78% na naitala bandang alas 5 ng umaga at ang minimum relative humidity ay 43% bandang 2 o'clock ng hapon. Ibig sabihin sa ganitong kombinasyon, karaniwan nating mararanasan na mainit at medyo tuyong pakiramdam pagsapit ng tanghali. Ngunit kapag nagsimula ng magkaroon ng pag-ulan o thunderstorms, agad din babalik ang maalinsangan at mas mamasamasang kondisyon ng hangin. Ngayon, alamin natin ang latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Para sa week 1 mula April 30 hanggang May 6, inaasahan ng paglitaw ng isang tropical cyclone like vortex o TCLB1 sa loob ng ating monitoring domain. Sinasabi ng mga modelo na ang sistemang ito ay posibleng mabuo sa silangang bahagi ng bansa malapit sa boundary ng ating monitoring area. Gayunpaman nananatili itong may mababa hanggang katamtamang tsansa na maging ganap na tropical cyclone. Ibig sabihin, bagamat may pagbuo ng sistema, hindi pa ito ganap na organisado at patuloy pang binabantayan ang development nito habang nasa karagatan. Pagpasok naman ng week 2 mula May 7 hanggang May 13, inaasahan ng nasabing sistema ay kikilos pa hilagang kanluran o northwestward papalapit sa hilangan-silangang bahagi ng Par at ng Tigad. Ibig sabihin may malinaw na indikasyon ng pagbuo ng sistema, ngunit hindi pa ganap na sigurado ang eksaktong lakas at magiging galaw nito. Dahil nasa early stage pa at medyo malayo pa ang time frame, marami pang pwedeng magbago sa galaw, bilis at lakas ng sistemang ito. Ang magiging direksyon nito ay patuloy na nakadepende sa environmental conditions tulad ng steering winds at atmospheric patterns sa mga susunod na araw. Kaya naman mahalaga ang patuloy na pagsubaybay sa mga susunod na updates dahil habang papalapit ang panahon, mas magiging malinaw kung ang sistemang ito ay tuluyan lalakas at lalapit o mananatiling mahina at lilihis. Ngayon kung titignan naman natin ang long range outlook gamit ang iba't ibang weather models, may indikasyon na ang isang posibleng bagyo ay maaring mabuo sa timog silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran o northwestward papalapit sa bahagi ng bansa. Gayunpaman sa kasulukuyan, hindi pa iisa ang direksyong ipinapakita ng mga modelo. May ilang member models na nagpapakita ng posibilidad na tatama o maglalandfall sa Luzon, habang ang iba naman ay nagsasabing lalapit lamang ito sa bansa o di kaya kalaunan ay lilihis o aakyat palayo. Ibig sabihin sa ngayon mga kababayan, hati-hati pa ang mga senaryo. May mga rutang mas direkta at may banta ng pagtama sa kalupaan at mayroon ding mga direksyon na nagpapakita ng paglapit ngunit posibleng pagliko habang papalapit ito. So kapag sinasabi nating member models, maraming magkakaibang simulation na sabay-sabay na nagpapakita sa posibleng galaw ng sistema. Kung mas maraming models ang nagkakasundo sa iisang direksyon, mas tumataas ang kumpiyansa o probability ng forecast. Ngunit sa sitwasyon ngayon, dahil magkakaiba pa ang kanilang track, nangangahulugan ito ng mataas na antas ng uncertainty. Dagdag pa rito, nasa long range window pa tayo, ibig sabihin medyo malayo pa ang inaasahang pagbuo ng sistema. Sa ganitong time frame, maraming factors ang maaring magbago tulad ng steering winds, lakas ng high pressure system at iba pang kondisyon sa atmosphere na magdidikta kung saan ito pupunta, gaano ito kabilis kikilos at kung gaano ito lalakas. Sa pinakauling datos, nananatili ang dalawang pangunahing senaryo, posibleng landfall sa Luzon o paglapit na susundan ng paglihis paakyat. Kaya sa ngayon, ang mahalaga ay ang patuloy na pagsubaybay sa mga susunod pa nating updates. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang forecast ay maaring magbago habang nagiging mas malinaw ang galaw ng sistema.